Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Ngayon naman po ay tayo babasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 8. Mag-uumpisa po tayo sa second part ng verse 42, no? Hanggang verse 48. So Luke chapter 8, 42b. Yan, doon tayo mag-uumpisa sa as Jesus went. Okay? Doon tayo mag-uumpisa hanggang verse 48. Tayo po'y tumayo at bigyan natin ng paggalang ang banal na kasulatan ng ating Panginoon. Sabay-sabay po. As Jesus went, the people pressed around him. And there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years. And though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. She came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her discharge of blood ceased. And Jesus said, "Who is it that touched me?" When all denied it, Peter said, "Master, the crowds surround you and are pressing in on you." But Jesus said, "Someone touched me, for I perceive that power has gone out from me." And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him, declared in the presence of all the people why she had touched him and how she had been immediately healed. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan, tayo po ay saglit na manalangin. O Panginoong Diyos, kayo po ang maglinaw ng aming pag-iisip. Bigyan kami ng pag-unawa at lakasan ang aming loob upang ang aming matututunan sa hapong ito ay aming maisabuhay sa aming pangaraw-araw na buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Doon po sa ating mga bisita o kung first time ninyong nag-attend sa GCF, ang ating pong first weekend of every month ay Communion Weekend o Communion Sunday. At sa ating Communion Sunday, ang ginagawa po natin ay binabaybay natin ang mga aklat ng Biblia, ang mga talata, ang mga gospel, na nagpapakilala sa atin sa ating Panginoong Jesus. At matagal na rin tayong nasa Gospel of Luke. No? Si Luke po ay isang manggagamot. Kaya ang tawag po sa kanya ng marami ay Dr. Luke. At kanyang inilinya ang isang maingat na pagtatala ng buhay at gawain ng ating Panginoong Jesus. So ito po ang ating ginagawa tuwing Communion Sunday bilang pagpapaalala sa atin kung sino ang ating sinasamba at kung ano ang ginawa niya para sa ating kaligtasan. So ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang ating makapangyarihan at mahabaging Mesiyas. Ang ating makapangyarihan at mahabaging Mesiyas. Bukod po sa Luke chapter 8, 42 to 48, ang account po na ito ay makikita natin sa Matthew 9, 18 to 22, at sa Mark chapter 5, 22 to 34. Hindi po natin babasahin yon, pero binabanggit ko po sa inyo, baka gusto nyo pong ilagay yung daliri nyo doon, lalo na po sa Mark, sapagkat babalikan po natin ang ibang mga sinulat ni Mark at ni Matthew na maaaring hindi naroon sa account ni Luke. Mga kapatid, ang ating Panginoon
ay mapagmalasakit. At ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa ating ikabubuti at para sa kanyang kalwalhatian. Siya'y laging handang tumulong. Sa gitna ng maraming tao, makikita nyo dito sa ating inaaral na salaysay, kanya pa rin sinadyang tulungan. Hindi lang si Jairus, maalala niyo yung ating last lesson sa Luke ay tungkol kay Jairus at yung pagpapagaling ng kanyang daughter, no? Na kung saan binuhay ng ating Panginoon ang kanyang anak, tanging isang anak, unika iha, mula sa pagkamatay, no? Yung po ang last lesson natin. So makikita natin dito na kahit na maraming tao ang dumudumog sa ating Panginoon, kanya pa rin sinadyang tulungan, hindi lang si Jairus na isang mataas na pinuno ng sinagoga, kundi pati na rin ang isang babae na walang pangalan, na may malubhang karamdaman. Kaya yung teksto natin binasa kanina, inumpisahan natin dun sa verse 42 kung saan sinabi, as Jesus went. Ang ating Panginoon po, hindi lang po available, siya po ay palaging willing and able na tumulong. So sinadya niya, gusto ko ipakita sa inyo, na sinadya ng Panginoon na puntahan si Jairus at yung namamatay niyang daughter. Ngunit kahit na gano'n ang kanyang intention and the people pressed around him, maraming tao ang dumudumog sa kanya, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na pagilingin ang isang babae na may malubhang karamdaman. Marahil ang iba sa inyo ay nakaranas na ng karamdaman na medyo nakakatakot. No? Yung karamdaman siguro na dala ng isang rare na congenital disease o di kaya ay dala ng panahon, baka kayo na COVID, no? Nung panahon ng pandemya, o di kaya ay nahawa ng isang malubhang sakit, o siguro ang iba sa inyo may mga kamag-anak o kayo mismo na nilalabanan ang sakit na cancer o yung ibang metabolic diseases katulad ng diabetes, no? Chronic kidney disease, no? Cardiac diseases, no? Yung pong huling tatlo, yung po lahat ng sakit ko, no? Kaya kabisado ko po, no? Meron pa ako nakalimutan. Hyperuricemia, yung mataas ang uric acid, no? Dahil tayong mga Pilipino, kilala tayong matakaw, lalo na ngayong Kapaskuhan, marahil ang iba sa inyo ay sumobra sa inyong pagdiriwang, no? At pinununin nyo ang inyong mga bibig at sikmura ng masasarap na pagkain. Kaya pag nag-blood test po kayo ngayon, makikita ng doktor ang inyong kasalanan sa inyong mataas na uric acid. Nakakatawa po kasi kamakailan ay nag-annual physical exam ang lahat ng ating third floor staff, no? Hindi ko to pinagpaalam sa kanila pero yamo na, no? Isisiwalat na natin, no? Sabi nila, imbis na paisa-isa silang magkukonsulta sa aking misis na doktora, no? Sabi ni misis, pupunta na lang ako dyan isang araw at isa-isa ko silang kakausapin. So isang Wednesday po na lahat ng staff ay nandito sa church, ay isa-isa nilang kinausap ang aking misis, pinakita ang kanilang APE results, no? At napakarami sa kanila ang mataas ang uric acid. No? So ibig sabihin, meron pong kinakain ng mga taga-GCF, no? Na mataas sa uric acid. Kasi halos lahat sa kanila ay mataas ang uric acid, no? So, ako po, 25 years old pa lang po ako, ay meron na po akong gout. Alam niyo yung gout, yung namamaga yung bukong-bukong ng panyo, na napakasakit na kahit na dampian lang ng hangin. No? Masakit. No? Kaya medyo sanay po ako sa matagalang gamutan
ng mga sakit. No? Ito pong ating character ngayong hapong ito ay merong ganoong malubhang karamdaman. So ang una natin na makikita, dalawang bahagi lang naman po ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Una yung ang pagpapagaling ng isang miserableng babae. Pangalawa po yung ang pagpapagaling ng ating mahabaging Mesiyas. No? So yun po ang dalawang parts ng ating study. Una ang pagpapagaling ng isang miserableng babae. Bakit po kaya siya miserable? Tingnan mo natin, basahin po natin muli yung verses 43 and 44. And there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years. And though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. She came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her discharge of blood ceased. So makikita natin dito una sa lahat ang isang malubhang karamdaman. Kanina po, dahil doktor po si Pastor Larry, na ipaliwanag po niya kung ano po itong kondisyon na ito. Dahil hindi po ako doktor, ang masasabi ko lang, parang matagal siyang may PMS. No? Para siyang matagal na, ang lahat ng babae, of course, every month ay merong ganitong cycle, no? Very natural, very normal, no? Pero 12 years po masyadong matagal. No? Masyadong matagal po. Dysfunctional uterine bleeding. Yan ang tawag ng mga doktor sa sakit na ito. Bihira po ito. No? Dahil 12 years, kung ating bibilangin, kung kailan siya nag-umpisa, ilang taon siya. No? So syempre, siguro nag-umpisa to nung siya ay dinadatnan na. Alam naman natin kung ano ibig sabihin ng dinadatnan. No? Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Nung kanyang edad na siya'y dinadatnan na, siguro mga 12, 13 years old. No? Meaningful po yun sa isang babae, lalo na sa Israel. Sapagkat pag 12, 13 years old na isang babae at dinatna na siya, hinahanda na siya ng kanyang magulang upang ipangasawa. Ganun po ang kanilang kaugalian. No? So, meaningful po yung point of life na yon. No? Sa atin din naman po, sa lahat ng mga kababaihan, pagka meron po kayong daughter, no, na dinatna na, no? Parang napaka-meaningful sa inyo. Sa akin po, parang naiyak po ako. No? Nasa Taiwan po kami, nagbabakasyon kaming mag-anak, nung datnan ang aking kaisa-isang anak na babae. No? Baby pa po yun eh. No? Dinatna na. Ang iyak ko talaga, grabe. No? Dahil ang ibig sabihin nun, konti na lang panahon, liligawan na yung anak ko. No? Alam nyo, ayaw ko kong makulong. No? Iisa lang po yung anak kong babaeng yan. No? Siya po ang pinakamagandang bata sa balat ng lupa. No? So, tiyak naliligawan. No? Pagka umakma ng masama yung lumiligaw, baka mapatay ko po. No? Ayaw na po makulong. Sabagay, matanda na ako, kung life sentence ay ibigay sa akin, okay lang, maiksi na lang. No? Pero ganun po, ka-meaningful, siguro, yung pag-uumpisa ng menstrual cycle ng mga babae, lalo na sa Israel. So, nung siya'y dinatnan, siguro siya'y mga 12, 13 years old. Sabihin na natin, 12 years old, nung nag-umpisa siyang magkaroon ng cycle. 12 years po ang haba ng kanyang discharge. 12 years. So 24 na po siya, at least. No? Yung 24 po, ibig sabihin po nun, matanda na siya. Ngayon po, yung 24, pag may kinakasal na 24, ang bata mo pa. No?
Nung panahon namin, ang 24 po, tama lang. No? Tama lang na age yan, 24 to 25. Kaya yung misis ko po, nung kinasal kami, 22 siya, masyado siyang bata. No? Kasi 30 na po ako eh. No? Kaya ayoko naman pong tumanda. No? So nagmagandang loob siya at pumayag siya na pakasalan ako. No? Pero yung 24 po nung panahon nila, ano ba tawag natin? Ang tawag na matatanda doon sa atin ngayon ay last trip na. No? Yung tapos na, huling trend na, naiwan ka na. No? So ganun po ang isang kaisipan siguro ng babaeng ito. Pero ang mas importante po ay naghiwalay sa kanya itong disease na ito sa kanyang pamilya at komunidad. Kasi ang sabi sa Leviticus chapter 15, verse 25, if a woman has a discharge of blood for many days, siya po 12 years na, not at the time of her menstrual impurity, or if she has a discharge beyond the time of her impurity, all the days of the discharge, she shall continue in uncleanness. As in the days of her impurity, she shall be unclean. Kung babasahin po natin yung buong chapter na yun, sinasabi doon, every bed on which she lies all the days of her discharge shall be to her as the bed of impurity. Hindi pwedeng upuan o higa ng kahit na sino. Hindi siya pwedeng lapitan ng kahit na sinong lalaki, na kahit na sinong membro ng kanyang pamilya. So marahil siya ay hiniwalay ng kanyang tatay, siguro inilagay doon sa bumuan ng kanilang bahay. Usually po mga bahay doon, merong mga rooms sa top, no? Para sa mga bisita. Baka doon po siya nilagay, hiniwalay. So for 12 years, unclean po siya, no? Hindi siya pwedeng mag-worship. Hindi siya pwedeng sumama sa sinagoga. Hindi siya pwedeng mag-participate sa community life dahil siya ay unclean. So wala po siyang worship, wala po siyang fellowship, wala po siyang community. In fact, wala siyang buhay. Hindi siya pwedeng lumabas kasi ang lahat ng kanyang mahipo, halimbawa magpunta siya ng palengke, humipo ng tinapay. Unclean na po yung tinapay na yun, itatapo na. Ganun po kalala ang sitwasyon ng babaeng ito. Makikita din natin na naglimas ito ng kanyang kabuhayan. Ang sabi sa ating teksto, she had spent all her living on physicians. No? Naubos na ang lahat ng kanyang kabuhayan. Ano ba ang kabuhayan ng babae noon? Siguro yun lang yung tinatanggap niya mula sa kanyang ama. Sapagkat ang mga babae naman noon ay hindi naghahanap buhay. Hindi tinuturuan ng craft, hindi tinuturuan ng skills. Hindi sila pinag-aaral. Sapagkat hindi yun ang kanilang role. Kaya wala siyang ibang gawin kundi umasa sa kanyang ama o sa kanyang pamilya na abutan siya ng kaunti at yun naman ay inaabot niya para sa mga physicians. Alam niyo po, meron po ako nabasa na kung ano-anong mga klaseng mga treatment ang kuminsan pinupuntahan ng mga taong may ganitong sakit, no? So, ang isang treatment po nakakatawa pong basahin. Ito po ay mula sa komentaryo ni Philip Ryken sa Luke, no? Meron siyang kinote dito na treatment na para sa mga ganitong sitwasyon, no? Hanapin ko lang po. Nakakatawa po kasi kaya gusto ko marinig ninyo, no? So ang pinapakita lang po nito, siya po ay parang outcast, no? Wala po siyang malapitan, wala siyang makakausap, wala siyang makasama.
So talagang napakabigat po ng kanyang sitwasyon, napakalala ng kanyang karamdaman. Bukod doon po sa physical na nangyayari sa kanya. Alam niyo po, yung tinatagasan ng dugo na ganito, nauubos po ang hemoglobin, ang red blood cells. Yung po ang nagdadala ng oxygen sa ating buong pangangatawan. No? Yung pong ganitong classic discharge o hemorrhage, no? O bleeding, tiyak po, ilang hakbang pa lang po siya, hihingalin na po siya. Naranasan ko po yun. Ako po ngayon ay merong bleeding. No? Praise God, nahanap na po kung nasan yung bleeding. Praise God, meron na po akong gamot na iniinom. At sa kagandaang loob ng Panginoon, yung pong bleeding ko medyo naiibsan na siguro, no? Nababawasan na po. Yung aking huling hemoglobin count, medyo normal na. Hindi pa normal, malapit na, konti na lang. No? Pero nararamdaman ko na po yung pagbabalik ng aking kalakasan. Pero nung height ng aking bleeding, yung bleeding ko po ay gastrointestinal bleeding lang. Tsaka minor lang po dahil ang nakita pong mga sugat sa aking gastrointestinal tract ay maliliit. Gayunpaman, ang aking pong pakiramdam, pag naglakad po ako ng konti sa first floor ng aming bahay, o magmula sa aking hinihigan papunta sa banyo, pagdating ko po sa banyo, hinihingal na po ako. Pag kinailangan kong umakyat sa aming kwarto at aakyatin ko yung aming hagdan na napakatarik, no? Hindi po namin naisip yun nung binili namin yung bahay. Napakatarik, no? Pagdating ko po sa taas, 155 na po ang heart rate ko. No? Para na po akong hihimatayin. Maikling panahon lang po akong ganon. Can you imagine siya? 12 years. So, ganun po kalala yung kanyang discharge at yung epekto sa kanyang pangangatawan. Hindi ko pa mahanap yung quote na yun. Napakaganda po kasi yung mga treatment na pinaprescribe noon, kung minsan meron kang dudurugin na parang mga nuts, mga plant, lalagay mo sa isang tea, tapos inumin mo. Tapos, pagka ininom mo, meron kang i-recite na parang incantation. No? Jewish po ito, hindi ito pagan. No? Yung mga pagans po, mag-grind ka ng Persian onions. Ayoko po ng onions. Hindi po ako kumakain nun eh. No? Sibuyas. No? Hindi po ako kumakain ng sibuyas. Baka hindi niyo po alam yun. Kaya kung magbibigay po kayo sa akin, huwag niyo akong bibigyan ng sibuyas. No? Dudurugin niyo po yon at iinumin niyo, tapos meron kang isisigaw. Arise! Ganun po ang mga treatment. Ganun po ang mga treatment na binibigay sa kanya ng mga manggagamot ng panahon na yon. At ang kapalit ng treatment na yon ay malaking bayad. So naubos po ang kanyang kabuhayan. Si Luke sa kanyang account, parang hindi niya masyadong inokray yung mga doktor. No? Sinabi niya lang na she had spent all her living on physicians. Medyo kind yung comment ni Luke kasi si Luke mismo ay physician din. Hindi naman po masama na mag-charge ang mga physician. Dahil mahirap po maging doktor. No? 4 years ng pre-med, 4 years ng med proper, 8 years na po yun. 1 year ng clerkship, 2 years ng postgraduate internship, 3 years ng fellowship o 4 years? 3 years. At bawat hinto mo, may medical boards, may physician's board, may subspecialty board. So ang asawa ko po, 15 years ang kanyang training. Tapos pag may nagkonsulta sa kanya, kung minsan binabayaran siya ng buhay na kambing, no? Minsan. No? Tumatanggap po kasi siya ng in-kind. No? Hindi po masama mag-charge sa mga physicians, pero siguro po inaabuso siya ng mga doktor na kasama niya. Kasi ang sabi ni Mark sa chapter 5, verse 26, she had suffered much under many physicians. So marami na po siyang nilapitan and had spent
all that she had and was no better, but rather grew worse. Si Luke po, sabi niya, she could not be healed by anyone. Sabi ni Mark, she grew worse. So nahiwalay siya sa kanyang komunidad, nalimas ang kanyang kabuhayan, at tila walang kagalingan. She could not be healed by anyone. Napakasaklap po ng kanyang sitwasyon, isang malubhang karamdaman. Kaya naman, nagkaroon siya ng isang desperadong pagkapit sa ating Panginoon. Ito ay tanda ng kanyang umusbong pa lang na pananampalataya. Siguro narinig niya na maraming pinapagaling si Jesus. Kaya sinadya niya. Kailangan niya mag-disguise kasi hindi siya pwedeng makita. Dahil hindi siya lalapitan ng tao. Ang problema, maraming tao. No? Kung naka-attend na po kayo ng concert ng sino ba mga bagong artista? BTS. No? Nagpunta na ba sila dito? Hindi pa, no? Kung nag-attend kayo ng concert ng ibang mga sikat na artist, no, kung minsan talagang siksikan. Si Jesus noon, mas malaking celebrity pa siya kaysa dun sa mga artist na kilala natin ngayon kasi nagpapagaling siya, nagpapakain siya ng marami. So maraming lumalapit sa kanya, hindi pwedeng basta-basta magpunta lang doon ang babaeng ito. Kailangan niya tumakas sa kanilang pamamahay, kailangan niya mag-disguise. Siguro nagsuot siya ng burka para yung mata niya lang ang nakikita. At kanyang pinilit na makalapit kay Jesus. She came up behind him. Alam niyo, sa malaking crowd na marami pong, yung pong salitang, and the crowds pressed around him. Yung po ay isang salita na extreme. Parang talagang sinisiksik. No? Kung nakita niyo yung mga video ng mga trend sa Japan, kung kayo nakaranas na nito sa inyong pagpunta sa Japan, na kung minsan punong-puno na yung tren, may mga tao sila na ang trabaho lang, siksikin para magkasya, magsara yung pintuan ng tren. Ganun po kagipit. Ang pwede niya lang daanan ay yung gumapang sa ilalim. Hindi naman siya pwedeng lumipad. Di ba? Meron nga tayo nabasa na pinagaling ni Jesus, di ba? Binakbak yung bubong ng isang bahay at ibinaba yung kanilang kaibigan. Ito wala eh. Nasa gitna ng crowd si Jesus, hindi siya pwedeng lapitan mula sa taas. Pwede lang siya kung gapangin. So malamang ginapang niya yung soil, yung lupa. Nagpapakita po siya ng parang meron ng pananampalataya na umuusbong sa kanyang puso. Kasi talagang ginawa niya ang lahat makalapit lang kay Jesus. At kanyang hinipo yung fringe na kanyang garment. Ang mga kasuotan ng mga lalaki noon ay merong mga blue na tassel. No? Sabi sa Numbers 15, tell them to make tassels on the corners of their garments. So yung kanilang mahabang kasuotan na yon, sa dulo ng salaylayan, may mga tassels, no? Noong 1970s po, nung nauso yung bell bottoms, no, wala na pong nakakaalam sa inyo ng bell bottoms. No? Noong araw po, ang bell bottom, sayad na sayad sa lupa. No? In fact, pwede mong gamiting walis ang bell bottom. No? Parang ganun po kahaba ang kadamitan ng mga lalaki noon. May mga tassel na blue. Yung po ay sinusuot, sabi sa Numbers 15:39, so that you can remember all the commandments of the Lord to do them, not to follow after your own heart and your own eyes. So, tiyak, si Jesus bilang isang devout na Jew, meron po siyang mahabang kasautan, tapos may tassel siya dun sa dulo, yun po ang hinawakan. Dito sa Luke, ang ginamit na salita ni Luke ay touched. Pero yung original na word po, haptomai, ang isa pong implikasyon nito is to touch and to grab.
So hindi lang po hinipong ganon. Kinapitan niya. Desperado na po siya eh. Wala na po siyang mapuntang magpapagaling sa kanya. Lahat ng doktor gumibap na. Wala na siyang pera. Wala na siyang pamilya. Wala na siyang komunidad. Wala na siyang pag-asa. So kumapit siya sa ating Panginoon. And immediately, nagresulta ito sa agarang pagpapagaling. Sabi po sa Luke 4:39, naalala nyo nung pinagaling ni Jesus yung mother-in-law ni Peter, di ba? Sabi ni Luke sa Luke 4:39, and he stood over her and rebuked the fever, and it left her, and immediately she rose and began to serve them. Ang lahat po ng pinapagaling ni Jesus, immediately po gumagaling. Sa Luke 18:43, and immediately he recovered his sight. Nagpagaling siya ng isang bulag, glorifying God. Immediate ang papagaling ng ating Panginoon. At siya, hinawakan niya lang, kinapitan niya yung tassel na blue, at immediately her discharge of blood ceased. Na 12 years na niyang iniinda. No? Paano niya nalaman na siya'y gumaling? Siguro naman alam niya kung natapos na yung kanyang discharge. Well, hindi ko alam. Kasi ako, nasa loob ng aking bituka, yung aking bleeding. No? So, kailangan ng examinin para ko malaman. Pero siguro mga babae, alam nyo naman, di ba? Pagka tumigil na ang inyong cycle, so siguro alam niya. Ang problema is ayaw niyang malaman ng iba. Kasi ayaw nga niyang malaman na nandun siya eh. Ayaw niyang malaman na siya na defiled, na unclean, ay pumagitna sa isang crowd. Siya ay gumaling hindi dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Hindi dahil sa lakas ng kanyang pananampalataya. Kasi mahina nga yung pananampalataya niya, may halong pamahiin yung kanyang paglapit. Pamahiin, superstition. No? Naisip siguro niya, siguro hawakan ko lang. Alam natin yun kasi sa ibang okasyon, yung mga tao na pinapagaling ng mga apostol, kuminsan yung anino lang ni Pedro ang magdaan. Tatapat sila doon kasi naniniwala sila sa mga ganong superstition. So, alam natin sa kaisipan ng babaeng ito, meron siyang ganong kaisipan na baka sakaling hawakan ko lang yung damit niya, gagapangin ko, hahawakan ko, ako'y gagaling. In fact, meron siyang umuusbong na pananampalataya. Ang sabi sa Mark chapter 5, verse 27, she had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. For she said, si Mark, ni-record yung sinabi ng babae, if I touch even his garments, I will be made well. Hindi natin alam kung ito ay sinabi niya audibly o ito ay thought bubble. No? Siguro ito ay narinig ni Mark sa mga kasama ng babae nung siya ay nagbibigay ng testimonyo na. Pero ang ang saloobin niya, if I touch even his garments, I will be made well. Sa Matthew 9:21, ang wika doon, if I only touch his garment, I will be made well. Si Matthew at si Mark, pareho sila ng account na yung sinasaloob, yung saloobin ng babae, ay kanilang na-record. So meron na siyang parang bumuusbong na pananampalataya, kaya lang may halong pamahiin. Pero kahit na ganon, immediately, siya ay gumaling. Immediately, siya ay gumaling. Sa puntong ito ay kailangan ko magbigay ng ilang pagliliwanag. Una sa lahat, hindi lahat ay pinapagaling. Hindi po lahat ng humingi ng kagalingan ay pinapagaling ng ating Panginoong Diyos. Marami pong tao ang humiling sa Diyos na alisin ang kanilang pain. Si Apostol Pablo po mismo sa 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 9.
Nagkwento siya, sabi niya, so to keep me from becoming conceited, because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan, to harass me, to keep me from being conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Hindi po pinagaling si Apostol Pablo. Kung meron pong tao na dapat pagalingin ni Jesus, siguro naman si Apostol Pablo ay qualified. Pero nung humingi siya 3 beses, tanggalin ang kanyang thorn in the flesh, hindi siya pinagaling. So, mga kapatid, hindi po lahat ay pinagagaling ng ating pong Panginoon. Sa akin pong karanasan bilang isang pastor, marami na po ako ipinanalangin na may cancer, na merong cirrhosis, na merong malubhang karamdaman, na pagalingin ng ating Panginoon na hindi niya pinagaling. Pero kahit sa gitna ng kanilang karamdaman at paghihirap, nakita ko po ang kanilang pananampalataya at pagsamba sa ating Diyos, kahit na hindi sila pinagaling. Sapagkat po, ang lahat ng pagpapagaling ay para sa kanyang kalwalhatian. Sabi niya doon sa John 9:1-3, meron pong isang man blind from birth, and tinanong ng disciples niya, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Kasi meron silang kaisipan noon o kanilang tradisyon na pagka ang isang bata ay pinanganak na mayroong diferensya, mayroong kasalanan ng kanyang magulang. O di kaya kung isang tao ay may sakit o karamdaman, siya ang may kasalanan. Kaya yun na tanong nila. Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. Bakit? Tinanggal niya yung pagkabulag nitong taong born blind. At siya ay nakakita muli. Immediately. Nung namamatay si Lazarus, yung kanyang kaibigan, padala ng mensahero si Martha at si Mary sa kanya, nasa malayo siyang lugar, at siya hindi umuwi kaagad. Siya ay nagtagal pa doon sa lugar na kanyang kinaroroonan. Pero sinabi niya, this illness does not lead to death. John 11:4. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. At totoo nga naman, binuhay niya si Lazarus, ni-restore niya ang kanyang buhay, at dahil doon maraming namangha at nagbigay papuri sa Diyos. Pero ang lahat po ng pagpapagaling ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang katotohanan ay ito. Kapag naluluwalhati ang ating Diyos, iyon po ay para sa ating kabutihan. Ang Diyos po natin, gusto niya naluluwalhati siya kasi kailangan po dahil siya po ang Diyos No? Kailangan niya yung normal lang yung siya walhatiin. Ang maganda sa ating Panginoon, kapag siya ay naluluwalhati, yun ay para sa ating ikabubuti. Kaya mga kapatid, ang lahat ng nakay Kristo Jesus, yun ang qualification ko, ang lahat ng nakay Kristo Jesus ay tiyak na gagaling. Tiyak! Dito man o sa kalwalhatian. Sa Philippians 1:21-23, ganito po sinabi ni Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Wala pong talo ang isang Kristiyano. To live is Christ, ako'y na kay Kristo Jesus. Datapat ako'y umaasa sa kanyang walang hanggang mga pangako. Datapat ako'y umaasa sa kanyang proteksyon at provision. And to die is gain. At kung ako'y mamatay man, yun ay kalwalhatian para sa akin. Makakasama ko na ang ating Panginoon. Mahirap po yun, kahit na sa atin ang matagal ng Kristiyano. Nung ako po yung huling aking pagkakahospital,
Nung una po kasi, parang sabi ko, lagnat lang to. Kaya ayaw kong magpunta sa ospital. Ang misis ko, dahil doktora, pinilit niya po ako dahil nakita niya na mayroong peligro. Pagdating po sa ospital, sunod-sunod po akong dinatna ng kaibigan niyang doktor. Sabi ko, parang mamamatay na yata ako. Bakit ganito? Kabilis ang pagdating ng mga doktor. Yung pala, pwede akong merong abscess o magkaroon ng sepsis dahil sa infection, dahil matanda na po ako. Nung panahon pong yun, parang na-depress po ako. Bakit naman kayo madidepress, pastor? Pastor pa naman kayo. Lahat po tayo may kahinaan. No? Pero naisip ko po, yung itong sinulat ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. If I am to live in the flesh, sabi niya, that means fruitful labor for me, yet which I shall choose, I cannot tell. I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. So mga kapatid, gumaling man kayo sa buhay na ito o sa buhay na darating, kayo po ay magaling. Ang tunay po na kagalingan actually ay kapag kayo ay malaya na sa lahat ng klaseng sakit, sa lahat ng klaseng pain, sa lahat ng klaseng nararamdaman sa inyong katawan sapagkat kayo ay nasa presensya na ng ating Panginoon. Isipin nyo, pastor, ayaw ko yun. Gusto ko pang mabuhay dito. Bakit, kanyo? Ano ba ang nandito na wala doon? Ano ang nandun na wala dito? Ay, higit na marami naman. Wala namang comparison. So mga kapatid, ang lahat ng na kay Kristo Jesus ay tiyak na gagaling dito man o sa kalwalhatian sapagkat ang lahat ng pagpapagaling ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Pangalawa, dito po tayo magtatapos. Ang pagpapagaling ng ating mahabaging Mesiyas. Alam niyo mga kapatid, yung pong kondisyon o malubhang karamdaman ng babaeng ito ay pwede nating makita na isang larawan ng mga makasalanan. Ang lahat po ng makasalanan ay merong malubhang karamdaman na nakamamatay, na maghihiwalay sa kanila sa presensya at kalwalhatian ng Diyos at maghahatid sa kanila sa impyerno at sa lawa ng kumukulong asupre. Lahat po ng makasalanan ay merong ganitong karamdaman. Pareho ng babae, yung karamdamang ito ay ihihiwalay tayo sa fellowship ng lahat ng ating mga kamag-anak na naging Christian. Ihihiwalay tayo sa ating Panginoon at sa fellowship ng mga angels at mga saints. So ito ay magandang litrato o larawan ng ating pagiging makasalanan. At yung pagpapagaling nito ay ganun din ang ating kalwalhati, ang ating kaligtasan. Sapagkat ang kailangan lang natin gawin, kahit na kaunting pananampalataya lang, katulad yung sa babae, umuusbong pa lang, kumapit sa ating Panginoon at tayo ay Kanyang ililigtas. Tignan po natin yung pagpapagaling ng ating mahabaging Mesiyas. Verses 45 to 48. And Jesus said, "Who was it that touched me?" When all denied it, Peter said, "Master, the crowd surround you and are pressing in on you." O nga naman. Who is it that touched me? Libo-libong tao. Yun ang gusto sabihin ni Pedro, ni Peter. Siyempre si Peter, madaldal na naman. No? Nauna na naman ang kanyang pagsasalita. No? Dahil siya ang parang self-proclaimed na pinuno ng mga disipulo. But Jesus said, "Someone touched me, for I perceive that power has gone out from me." Napaka-meaningful po nung verse na yon. And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him, declared in the presence of all the people why she had touched him. Testimony time.
And how she had been immediately healed. So yung ninanasan niya na maging sekreto ang pagpapagaling na ito ay hindi nangyari. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Sa lahat mo ng babaeng binanggit sa buong New Testament, itong babae pong ito na walang pangalan, pinangalanan ng ating Panginoon. Ang tawag niya sa kanya, daughter. Siya lang po ang in-address ni Kristo na daughter sa buong New Testament. Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Ang katanungan ng Panginoon na hindi para sa kanyang kaalaman. Alam ba ng Panginoon kung sino ang nag-touch ng kanyang garment? Siyempre alam niya. Alam ng Panginoon ang lahat eh. In fact, pinlano ng Panginoon na yung babaeng yun ay magkasakit. 12 years. Kung gaano katanda yung anak ni Jairus, ganun katagal yung sakit ng babae. Pansin niyo ba yon? 12 years old yung anak ni Jairus, mamamatay. Mag-uumpisa ng kanyang buhay. 12 years na walang buhay. Itong babaeng ito. Walang pangalan, ngunit binigyan ng Diyos ng pangalan. Hindi ito para sa kanyang kaalaman. Alam ng Diyos, alam ng Panginoon kung sino, kundi upang ilingap ang babae at maibalik siya sa kanyang komunidad. Who was it that touched me? Sabi sa Mark chapter 5 verse 30, and Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, Who touched my garments? Hindi siya pwedeng hipuin ng babae dahil madidefile po ang ating Panginoon. Pero sa lahat ng mga may sakit o patay na humipo o dinampian ng hipo ng ating Panginoon, imbis na siya ay ma-defile, sila ay gumagaling. Hindi po nadidefile ang kabanalan ng ating Panginoon. Binigyan niya ng pagkakataon na magpatotoo yung babae. No? Ang patotoo ng babae na may pagkatakot sa presensya ng Diyos. She came trembling, sabi ng ating teksto, declared in the presence of all the people how she had been immediately healed. She came trembling. Bakit siya takot? Una, sapagkat siya ay nabunyag. Pero hindi lang yon. Alam niya na yung kanyang pagpapagaling ay isang katunayan na si Jesus ay Diyos. At ang paglapit, paghipo sa Diyos, ay tiyak ng kamatayan para sa mga Israelita. Kaya siya ay nanginginig sa takot. Siya ay nasa presensya ng Diyos. At siya ngayon ay mabubunyag sa kanyang mga kasama. Yung kanyang plano ay na-expose. Ngunit ang pakay ng Diyos ay ito, declare in the presence of all the people. So, imbis na manahimik siya, napilitan siyang magsabi sa ating teksto. Napilitan siya. She was not hidden. Tapos na ang kanyang plano. Napilitan siya magsabi kung bakit siya lumapit at kung paano siya pinagaling. Yun ang dahilan kung bakit nagtanong si Jesus. Hindi para malaman niya kung sino, kasi alam na niya kung sino. In fact, before the world began, alam na niya kung sino yon. Siya nagpahintulot na siya ay magkaroon ng karamdaman na 12 years, the discharge ng blood. Siya ang nagpahintulot na mahabang panahon siya ay nagtiis. Siya ang nagpahintulot at nagbigay ng kakaunting kausbungan ng kanyang pananampalataya para siya ay magkaroon ng desire na lumapit kay Jesus. Imposible yung ginawa ng babae unless meron siyang saving faith. Saan ang galing yung faith? E di siyempre, kay Jesus. So alam ni Jesus kung sino. So bakit siya nagtanong? Para makapagtestimonyo yung babae. Hindi lang yon. Dahil naalaman na ng kanyang komunidad na wala na siyang tagas ng dugo, siya ay clean. Yung po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Inawit natin kanina, di ba? Jesus paid it all.
All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Ginawa niyang malinis ang babaeng ito. Ang paggawad ng Panginoon, ang kagalingan ay may katumbas sa pagdaloy ng kapangyarihan mula sa Kanya. Napansin niyo yung statement, I perceive that power has gone out from me. Ito ang katunayan na ang kapangyarihan niya ang sanhi ng paggaling, hindi yung pananampalataya ng babae. Sabihin ng iba, kita nyo na, dahil malakas yung pananampalataya ng babae, siya ay gumaling. Kaya kailangan malakas ang pananampalataya ninyo. Mga kapatid, ang kanyang paggaling ay dahil sa object ng kanyang pananampalataya at hindi sa strength ng kanyang pananampalataya. Sapagkat wala nga siyang strength at may halong pang pamahiin o superstition yung kanyang pananampalataya. Pero meron. Tinamnan siya ng pananampalataya ng ating Diyos. At yun ang umusbong sa kanyang puso at nagpalapit sa kanya sa Diyos. Pero merong kapangyarihan na nagmula sa ating Diyos. Dumaloy sa ating Diyos. Ang bawat pagpapagaling ng ating Diyos, ang bawat paggawa niya ng supernatural na events, ay nag-expend siya ng power. Gumagasto siya. It costs him something. Pero yung kapangyarihan niyo, hindi nauubos. Hindi nangungonti. Sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. He is omnipotent. Walang tigil ang daloy ng kapangyarihan ng Diyos. Ang maganda dito, ginagawa niya yon, ibinibigay niya ang kapangyarihan, ine-expend niya ang kanyang power dahil siya ay nagmamalasakit doon sa mga tunay na nangangailangan. Kung kayo po ay tunay na nangangailangan, siguro ang pangangailangan ninyo ay paggaling sa sakit o pagkakaroon ng sapat na kabuhayan. Ang Panginoon po, ginagamit ang kapangyarihan niya upang matupad, matapatan ang inyong pangangailangan. Hindi lahat ay pinapagaling. Hindi lahat ng humingi ng yaman ay yumayaman. Lalo na kung alam ng Diyos na pag kayo yumaman, gagamitin nyo lang sa kasalanan ng kayamanan ninyo. Naisip nyo na ba, bakit kaya hindi ako yumayaman? Pagka nagkaroon ba kayo ng extra, nagbibigay ba kayo sa iba para tumulong? Kapag kayo ay binayayaan ng Panginoon ng extra, nagbibigay ba kayo sa church? Uy, malaki yung bonus ko. Anong 10% nun? Siguro pwede ng 5%. Tinatawaran niyo pa ang Diyos na pinako sa krus para sa inyong kasalanan. Kasi hingan kayo ng kaunti, tatawad pa kayo. Ang babaeng ito hindi tumawad. Wala na po siya. Wala na po siya ibibigay kundi ang kanyang sarili. Pinagaling siya ng Diyos. Ang pagaling ng babae naging kaligtasan din niya. Sabi niya, "Daughter, your faith has made you well." Sa original language, your faith has saved you. Yung pong salitang made you well ay sotso, is to be saved. Siya po ay hindi lang niligtas mula sa karamdaman niya, niligtas siya mula dun sa tunay na sanhi ng lahat ng karamdaman, ang ating kasalanan. Ang sanhi po ng lahat ng karamdaman ng pagkamatay ay ang ating pagkakasala sa Diyos. Kaya siya po ay na-save. Your faith has made you well. Paano alam ng Diyos na sapat ang kanyang pananampalataya para siya ay maligtas? Kasi siya nagbigay ng faith. Diba? For by grace are you saved through faith. And that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, so that no man can boast. Hindi pwede mag-boast itong babaeng ito na siya ay gumaling dahil napakalakas ng kanyang pananampalataya. Kasi mahina nga eh.
Pero yung faith po na yun ay saving faith at siya po ay na-save. Go in peace. Present perfect po yung go. Ibig sabihin, continue to go in peace. Continually go in peace or go into peace. Yung peace po ay shalom sa Hebrew. Sa Greek po, irene. Ang ibig pong sabihin nun ay wholeness, kabuuan. Hindi yung peace, yung pagkakinukunan kayo ng litrato. Hindi po yung ganong kababaw na peace. Ito ay peace with God. Sapagkat bago tayo pagalingin sa ating pagkakasala ng ating Panginoong Hesus, tayo ay kalaban ng Diyos. Ngunit kapag tayo ay justified by faith, sabi ng Romans 5:1, because you are justified by faith, you have peace with God. Ito po yung peace na yon. And that peace results in complete wholeness. Spiritual, physical, emotional. Kung minsan, yung physical hindi nawawala. Meron pa rin po akong hyperuricemia. Meron pa rin po akong stage 4 chronic kidney disease. Meron pa rin po akong 2 stent sa aking puso, the left and the right. Hold them up high, clean and bright. Hindi po gumagaling ang aking mga karamdaman sapagkat ang inintay ko pong pagpapagaling ay yung kumpletong pagpapagaling. Ang aking pagpunta sa kalwalatian. Ating Panginoon ay mapagmalasakit, mga kapatid. Ginagamit ang kanyang kapangyarihan para sa ating ikabubuti at kanyang kalwalatian. Meron pong awit noong 1980s, gospel song, madalas po namin kantahin sa church. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Kayo ba ay nasa Kanya na? Tayo po ay magko-communion. Ito ba ay totoo na sa inyo o pagpapapanggap pa rin? Kayo ba ay nagko-communion lang as a religious ritual? Hoping na yan ay maging kaligtasan ninyo? O dahil kayo may tunay na nakaugnayan sa Panginoon? Kaibigan, kung wala pa, may panahon pa tayo sa ating pananalangin, ating pangungumpisal sa Kanya, aminin ninyo ang inyong pagiging makasalanan sa Kanya. Hingin ninyo ang Kanyang wagas na kahabagan. At ang sabi ng Biblia, they who call upon the name of the Lord shall be saved. May katiyakan na ba na walang hanggang kagalingan kayo? Tinanggap na ang Kanyang tunay na kapayapaan? Lapit na, kaibigan, at tanggapin ang kaligtasang alok niya. Tayo po ay You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.